Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video, pinatibay natin ang ating lutuan gamit ang semento at magluto tayo dito ng ginisang sitaw at kalabasa para sa aming pananghalian. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Maaga akong umakyat dito sa bundok para ayusin itong ating ginawang lutuan dahil habang tumatagal ng pagluluto natin dito sa bago nating lutuan ay unti-unti itong nabibitak at nahuhulog ang mga lupa at sa palaging umuulan ay lumalambot pa rin itong lupang ating nilagay. Kaya naisipan kong patitibayan natin ito ng semento at nililinis ko muna ito para maalis yung mga nahulog na mga lupa. Tapos ay nagsimula na ako dito magbungkal ng lupa para ipangahalo natin dito sa ating semento at bago ko ito inilipat sa plastic ay dinurog ko muna ito ng pino gamit ang aking kamay. Pagkatapos ay nilagyan ko ito kaagad ng semento. Hinalo-halo ko ito ng maigi para lahat ay malagyan. Pagkatapos ay binuhusan ko naman kaagad ito ng tubig. Sakto lang na para dumikit dito sa lupa at sinimulan ko na itong inalapat sa ating lutuan. At inuna ko ditong lagyan itong pinakaloob ng ating lutuan. Pero bago ko ito nilagyan ay inalis ko muna yung mga lumuwag ng mga lupa. May nagsabi kasi sa akin na pwede daw ihalo ang simento sa lupa na ipanglapat natin dito sa ating ginawang lutuan. Dahil daw kapag naiinitan daw ito ay lalo daw itong tumitigas at tumitibay. Kaya akin naman itong sinubukan kung effective naman. Medyo matagal-tagal pa ng paglagay natin ng bubong dito mga kapugi dahil nag-iipon pa kami ng mga materialis na gagamitin dito at inalis ko muna dito ang ginawa kong daanan ng ating usok dahil may nakabara ditong lupa at pinalaki ko na din itong butas dahil lalagyan natin ito ng malaking kawayan mga kapugi para lumuwag ang daanan ng ating usok pero pansamantala hindi ko muna ito lagyan. Dahil obserbahan ko muna kung epektibo ang paglagay natin ng semento dito sa lupa. Dahil sa bawat kasalok-salokan nito sa loob ay atin itong nilapatan ng lupa na may halong semento. At nung natapos na ako sa paglalagay ay pinahiran ko ito ng basang sponge para kumintab naman at maganda tingnan. Pati din ang nasa loob nito ay akin ding pinunasan. Kapag naging epektibo ang ginawa nating ito ay saka na nating balutan ang lahat ng parte ng ating lutuan. Pagkatapos kong nilagyan ng lupa na may halong semento ito ay kagad ko naman itong tinakpan ng anahaw para atin muna itong patuyuin at hindi muna natin ito gagamitin at bumaba muna ako dito ng bundok at babalikan ko lang ito kinabukasan. Pag akyat ko naman dito kinaumagahan ay kagad naman ako nagbihis para tingnan itong ating inayos na lutuan. Agad ko namang inalis dito yung mga nakatabo na anahaw para i-check kung matigas na talaga itong ating inilapat na lupa na may halong semento at napansin kong tumigas naman siya pero hindi pa ako satisfied dito. Subukan natin itong gatungan para mainitan itong ating ginawang lutuan at obserbahan kung matibay na talaga itong ginawa natin at hinati-hati ko lang dito ang mga kahoy na gagamitin natin panggatong para mabilis lumiyab kung atin na itong gagatungan. At habang nagagatong ako dito sa bago nating lutuan ay meron ako nakitang nagchichismisan doon sa aming taniman. Pero joke lang yun mga kapugi. Yun po ang aking asawa at dalawa po namin tiyahin. Umakyat lang dito ng bundok para tingnan itong aking ginawang lutuan. At nagsisimula na rin sila biyanan na magkanggot ng niyog dito sa bundok. At habang pinapainitan ko itong ating lutuan ay isinabay ko na sa pagprito itong ating dalang isda para hindi masira dahil maaga ko pa ito binili sa palengke. At ipangahalo pa natin ito sa gulay mamayang tanghali. At habang nagpiprito ako dito ay pinuntuhan ko naman itong tanim kong pechay dito sa itaas ng ating lutuan. Maganda at mayabong na din. Baka mga ilang linggo ay pwede na itong anihin at binaligtad ko na dito itong ating pritong isda. Tapos habang nag-aantay na maluto naglinis na ako dito ng kaldero para tayo makapagsaing na din. Nagbuhos lang ako dito ng tubig para hugasan itong ating bigas at dinilig ko yung pinaghugasan dito sa ating tanim na sitaw. Kung itapon mo lang ito kung saan saan, mas mabuti pang idilig mo na lang ito sa iyong taniman. At pagbaba ko dito sa ating hagdan ay inilis ko naman itong takore para maisa lang itong sinaing sa ating lutuan at kinuha ko na dito ang pritong isda sa ating kawali at inilagay ko lang muna dito sa lamesa para takpan at para hindi ito malangawan. Pati na rin itong kawali na may lamang mantika dahil kukuha ako dito ng bunga ng kalabasa. Ito yung nakita ni Benano ng karang araw pa. Sabi niya ay lulutuin namin ito sa araw na magsisimula na sila mag-harvest ng niyog dito sa bundok. Medyo matarik ang daanan natin dito kaya dandahan lang tayo sa pagpitas natin ng kalabasa para hindi tayo pupuluti doon sa pinakaibaba. At isinabay ko na rin dito sa pagkuha itong bulaklak ng kalabasa. Sayang naman kasi kung ito ay mabubulok lang at yung lupa ang makikinabang. Namitas lang ako dito ng sakto lang na ipanghalo natin sa ating lulutuing gulay. Pagkatapos kong mamitas ay umakyat naman ako dito kaagad at isinuot ko ulit itong chinilas kong pamalakasan. At dito ko muna ito inilagay sa lamesa dito sa labas ng aming kubo. At umuwi na rin itong aking asawa kasama ang dalawa namin tiyahin. Sakto din ay magpapahinga na itong mga nagkakanggot ng niyog at karamihan sa kanila ay walang mga dalang baon. At bago bumaba ay tinignan muna nila itong aking lutuan at nagsuggest na din kung ano pang magandang pwedeng ilagay dito. Tapos ay nagsimula na ako maghiwa dito ng kalabasa. At habang naghiwa ako dito ng mga gulay ay bumaba muna sila dito ng bundok para sila ay manananghalian na din. Pagkatapos ko dito maghiwa ng kalabasa ay sinunod ko naman itong pinutol-putol itong
itong sitaw, pati na rin itong nakuha kong bulaklak ng kalabasa. At bago natin itong lutuin, ay akin na muna itong hinugasan. Para malinis naman, bago natin ito isalang, isang beses ko lang ito hinugasan dahil nagtitipid tayo dito ng tubig mga kapugi at hindi naman ito gaano madumi. Tapos kapag naghuhugas ako dito ng bulaklak ng kalabasa, ay lagi ko naman tinitingnan itong loob, baka merong uod dito na nakasama. Pagkatapos kong hinugasan itong mga gulay, ay kaagad ko naman itong ibinalik sa lamesa at isinalang ko na dito yung kawali na merong mantika. Binawasan ko lang ito para panggisa sa ating rekado. Tapos ang prito natin tinakpan dito ay atin namang hihimayin at inangat ko muna itong ating kawali. Di ko alam na malakas na pala itong ating apoy, kaya yung brown nating mantika ay nagiging kulay itim. Kaya pagkatapos ko maghimay ay tinakpan ko muna itong ating isda at ginisa itong rekado sa uling nating mantika. Mayat maya ibinuhos ko na din itong mga gulay kasabay nitong oyster sauce na pangpakulay. Nagdagdag na rin ako ng kaunting sabaw at sinabayan na rin ng kaunting asin at muntik pang makalimutan itong seasoning. Hinalo-halo ko lang ito ng saglit bago ito takpan. Nang kumulo lang ng kaunti ay akin itong binuksan dahil mayroon pa palang paminta na muntik ko nang makalimutan. Hinalo ko lang ulit ito at bago naman ulit takpan. Tapos habang nag-aantay na maluto ang mga gulay ay isinaling ko na ang kaldero sa ating lamesa. At nung nakita ko nang malapit na maluto itong ating gulay ay isinapaw ko na itong bulaklak ng kalabasa. Tinakpan ko agad hanggang sa maluto na rin ito at naluto na rin itong ating ginisang kalabasa at sitaw. Masarap talaga pag may tanim tayo sa ating paligid dahil nakakakuha tayo ng masustansya at sariwang mga gulay at nababawasan na rin ang gastos sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Simpleng ulam sa tanghaling tapat. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout kay Boajer Maliwan Bago from Abu Dhabi, UAE, kay Juby Tanaw Bobes at sa family niya dyan sa San Agustin Pili, Camarinesor, kay Ronel Sarco from Las Piñas, kay Ma'am Josephine Bilda Gonzales from Antipolo City, kay Eliza Ruales, kay Ariel Ares Espiritu watching from Bahrain, kay Dominguito Neil from Correlia Davao, kay Andrian Reyes Pabon mula sa bayan ng Pila Laguna, kay Robert Cruz sa pamilya Rios, Ezekiel Robert Heidi watching from Barangay Landing, Limay Bataan, kay Alex Crisostomo watching from Taytay Rizal, Capital Government of the Philippines. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.